Ako ay isang simpleng tao obviously na nakagraduate sa public school ng computer science, and I work in a corporate setup for around 8 years bago ako nag-fully transition sa freelancing. Nakatira sa payak na lugar, sa madaling salita, taga squatters area. Kaya rin ako napursige na mag-aral and nangarap, and yung mga pangarap, syempre, ginawa na paraan para matupad. Kumbaga, naging gasolina yun, syempre, yung pagiging mahirap, dapat tandirian mo talaga yan. Kaya akong magstay sa ganong senaryo. Mataas kasi yung pangarap ko, kumbaga yun na rin yung parang gasolina ko. So, I want to travel the world, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sakyan. Basta gumanda yung buhay. Para sa akin ang buhay hindi pasarapan. Hindi pasarapan ng tulog. Yun lang, sipag lang talaga. Sipag sa yung isipin mo lagi yung why mo or yung deepest why mo. Ba't mo ito ginagawa? Yun lang talaga. Ang deepest why ko talaga dati is makawalan talaga sa hirap. Pero ngayon, syempre, tingin ko ang deepest why ko, mabigyan ko ng masaganang buhay yung pamilya ko. Kung may pangarap paglaban mo lang, no? Tapos wag kang basta-basta susuko. Hi classmates, this is your classmate Jevi. Welcome to Level Up with Jevi, the podcast designed just for you. If you're a busy professional who wants to live a better, more balanced life, you're in the right place. Here, we talk about simple and effective ways to improve your health, find peace of mind, and build meaningful connections, all without adding stress to your day. Each episode is packed with easy-to-follow tips that fit into your schedule, helping you make small changes that lead to big results. Whether you're looking to boost your energy, manage your time better, or live more sustainably, we've got you covered. Join us on this journey to becoming the best version of yourself. It's time to take control of your life, one step at a time, and truly level up. Live to level up, be a student at a follower, be a good asker. Yun. Good morning. Kamusta ako, RJ? Okay naman ito, spending the weekend right, no? So ngayon kasi kakatid ko lang sa mag-ina ko. So mamaya eventually sunduin ko rin sila. Kaya nagkaroon ng time sa ganitong podcast. So thank you rin Kuya sa pag-invite. Oo naman. Kasi isa ko sa mga tinitingala ko. Biruin mo, 'di ba? Isang full-time freelancer pero nakakapag-content create ka pa sa YouTube. So part-time, sabi mo nga kanina. Pero nakagawa ka rin ng isang online course na sobrang tutok ka sa mga nandun. So kamusta naman Kuya RJ na paano mo napagsasabay-sabay lahat 'to? Actually, time management lang talaga So kasi dun sa actually may freelancing gig nga ako, 'di ba? So una kong gagawin, tatapusin ko muna yung mga trabaho ko. Then eventually, hahanap ng ibang gagawin, which is yung online course nga. So yun nga, 'di ba, nagkakasama tayo sa daily tambayan. So supposedly time management lang talaga yung key. And luckily, magaling tayo sa ganun. Yo. Talent yan. Pero prior to pagiging Kuya RJ na content creator, online course creator, tsaka full-time freelancer, paano yung story mo pre-level up? Ano yung turning point nun? Ano ka dati? Ako ay isang simpleng tao obviously na nakagraduate sa public school ng computer science, and I work in a corporate setup for around 8 years bago ako nag-fully transition sa freelancing. And yun, nakatira sa payak na lugar, sa madaling salita, taga squatters area, ganyan. So yun, kaya rin ako nagpursige na nagpursige na mag-aral and hindi kumita ng malaki, bali nangarap, and yung mga pangarap syempre ginawa na paraan para matupad. Amazing. Grabe no? From squatters area tapos ngayon, yan, naka-coat in tie, tapos naka-golds na. So, kamusta naman yung transition nun, Kuya? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba nagkaroon ng resistance sa limiting beliefs, gano'n na? Kasi normally, sinasabi, di ba, pag nabuhay kang mahirap. Kumbaga, naging gasolina yun, syempre, yung pagiging mahirap, dapat pandirian mo talaga yan. So, hindi naman, ayokong magstay sa ganong senaryo. So, ginawa ko, trinabaho ko, and hindi naman ako nahihirapan mag-adjust kasi luckily yung mga client na nakuha ko that time is more generous naman sila.
So, unti-unti, yun nakapag-provide ng sariling bahay, ng sasakyan. Actually, nakapagpagawa na ako ng 3 house or, let's say yung house number 1 is, yun yung sa'min ni misis. Then pangalawa napa-renovate ko yung bahay ng magulang ko, and until now dun pa rin sila. And pangatlong house is ito, yung tinitirahan namin ngayon, pina-renovate din. And eventually we are planning uh, uh, to move in our actual house kasi may anak na rin kami, and then lucky and hopefully magkaroon ng pangalawang supling, hindi natin alam yun. And Sobrang dami pang opportunities, 'di ba? Pero ano yung naging turning point nung mo, Kuya RG? Kasi yung upbringing, lumaki ka sa squatters area, pero kailan ka nagkaroon ng knowledge na, kailangan 'pag lumaki ako, ako dito, dapat makapag-level up ako, dapat mabuhay ako ng medyo mas okay compared dito? bata pa lang kasi ako, nararamdaman ko na yung hirap. Actually, mama ko na yung trabaho sa'min, papa ko walang work, andun nagbabantay sa amin, laging lasing, ganyan. So yun, sobrang hirap talaga ng buhay that time kasi siyempre 3 kaming magkakapatid. Actually, yung mga kapatid ko nagtatrabaho na rin that time, pero hindi rin naman, kumbaga ako na lang yung Ay, ikaw ang bunso. ako yung bunso. So, dumating sa point na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, yung mga simpleng bagay na hindi mo mapili. Kunyari may gusto akong laruan nung bata ako, hindi mabigay ng mother ko kasi nga, sa ko nakita, ganyan. So, yun yung dun ko na-realize na paglaki ko dapat hindi na kami ganito, ganyan. So, yun yung naging gasolina kung nasaan man ako ngayon, or naging motivation. Motivation, no? Yun. Grabe. That sobrang pinropel ka nun. Pero prior to yun, no, umandar na yung vehicle at na-propel ka kung nasaan ka ngayon, ano yung turning point nun? May tao ba na nakapag-encourage sa'yo na how to start a freelancing, or paano mo siya nalaman? Actually, nung college ako, mahilig na ako mag-search ng mga bagay-bagay sa internet. So, nakita ko yung freelancing dun sa forum site na Symbianize, kung nakabutan mo yun or kung alam mo yun. So, nakita ko kasi dun sa Symbianize.com na yun, nandun lahat, kumbaga online divisory siya. So, pwede kang makakita ng mga clips, mga movies, then mga forums about work, and eventually nakita ko yung freelancing. So, nakita ko mga screenshot, ganda yung kinikita nila, ganyan. Then, inaral ko siya, pero syempre, nung time na yun, iba pa yung mindset natin. Hindi ko talaga siya sineryoso. Tinignan ko lang. Di ba ka dirahan na scam ba to, ganun? Kasi parang too good to be true yung mga ganun, di ba? Hindi, actually, hindi ko pa naisip na scam siya kasi nga may mga screenshot or mga patunay. Yung forum, yung thread na yun, na ganito, nakakabili siya ng ref, nakabili siya ng ng TV, sa freelancing, ganyan. So, yun. Parang nabigyan ka ng vision, ito yung pwede mangyari sa akin in the future, ganun. Oo, nabigyan ako ng, pwede pala to. So, yun. Pero yun nga, hindi ko pa siya ganun sinesalo sa that time kasi ang mindset ko talaga, after college, makahanap ng work. Yun. Ano yung nakapag-spark sa'yo na makapag-decide ka na eto na, kailangan ko na talaga mag-level up? Kasi nakapag full-time ka, several years, tapos nalaman mo na yung freelancing, kailan ka nag-all-in? Kung nung time na nag-all-in ako, kasi sabi ko nga, diba, bago mag-freelance, nasa corporate ako. And that time kasi, actually, wala talaga akong balak mag-resign nun. Nangyari lang talaga is, nagbago yung management ng pinapasok kong work. So, eventually, kumbaga yung freelancing is sinasabi ko na siya sa corporate ko. It turned out na mas malaki na yung kita ko sa freelancing. Siyempre, hindi ko pa rin maisipan na iwanan yung corporate kasi dahil doon sa mga kaibigan, ganyan. Yun nga, dahil sa management and nagpalit. So, kaya na ako nag-decide mag full-time ng freelancing. And other than that kasi, panahon ng COVID-19 noon, 2021, yung anak ko is bagong-bago pa, bagong panganak, mga 4 months, ganyan. Kasi syempre, pag bagong panganak, sobrang protected ka sa kanya. So, ayaw mo siyang madapuan ng sakit and all. So, doon ako nag-decide na mag-resign na lang.
and mag full-time freelancer. Pero Sabay yun? Kasi full-time na teacher. Parang ilang oras ka nasa school, di ba? hindi teacher, nasa corporate ako. Ano yung Bale, last mo na 2018 ako nag-start doon, then pero nung 2018 din nagfi-freelance na ako noon. So bale sabay sila. So kasi yung work ko doon sa client ko, output based naman siya, hindi naman siya kailangan ng full-time na nandun ka. Unlike sa corporate. So pagka may time, sinasabay ko yung freelance ko doon sa office kasi ako na yung IT doon. Hindi na alam yung ginagawa ko. Related ko sa trabaho or something. Pero syempre, tinatapos ko rin naman yung trabaho ko doon sa corporate bago ako gumawa ng ibang bagay. So dapat maging responsable pa rin. Syempre, dapat. No. Kumbaga yung output na expected sa'yo, nabibigay mo pa rin na maayos. Yung deliverables, on time pa rin sila. Tumagal ako ng 3 years nun dahil sa ganun. Yun nga, it turned out na 3 taon? 2018 to 2021. Pero yun nga, yung years na yun, nung nandun nga ako, nag-freelance na ako. Tsaka yun nga, even though mas malaki na yung sinasahod ko sa freelancing, hindi pa rin ako nag-resign kasi nga yung mga katropa, siyempre yung mga kaibigan, kumbaga yung mga katropa, tsaka yung motivation mo na hindi ka satisfied dun sa buhay mo dati. Ano yung tingin mo pinaka nakatulong sa'yo na paangat? Kasi hindi ko ma-imagine na yun yung pinaghugutan mo, tapos hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga tumitigil mag-grind eh. Alam mo yun? Nakilala na kita, medyo okay ka na, pero until now, talagang lahat ng nalalaman mo, sinusubukan mo lahat eh. Mataas kasi yung pangarap ko, kumbaga yun na rin yung parang gasolina ko, and on this grind. So I want to travel the world, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sakyan, basta gumanda yung buhay. So kasi yung iba, actually to be honest, yung iba parang kinakonsider na ako na successful. Kasi para sa akin hindi. So pero masasabi natin na yung ibang tao, like let's say yung mga estudyante natin, gusto nilang maging ako, kumbaga. Pero kasi in my part, parang hindi pa ako ganun ka-successful para sa akin. So kaya ano yung successful para sa'yo, Kois? Ano yung successful life para sa'yo? What does successful life mean to me? Siguro pag sobrang laki hindi. Ano ba masabi? Siguro pag sobrang sarap na ng tulog mo. Kumbaga na wala ka nang iniisip. Kumbaga yung peace of mind. Yun. Kumbaga na pag kailangan ng ganito, madali lang kumuha, may matutunan ka. Kumbaga para sa akin ang buhay hindi pasarapan. Hindi pasarapan ng tulog. Kasi hindi kasi pag ginagawa nga iniisip paano yung due date, unlike pagka wala kang iniisip, may peace of mind ka, sarap ang tulog mo. So yun. Yun yung successful para sa akin. Oo, no, alam ko nagkakaroon tayo ng kwentuhan ganito din dati, 'di ba? Yung ano ba yung diferensya ng tulog pag umaga yung tulog mo tsaka yung tulog mo ng gabi? Ano ba ang diferensya na nun, Kois? Na-try mo din ba mag-umaga yung tulog? Nag-try ako, sabi, 'di ba, sinabi ko nung nakaraan sa'yo, nag-work ako sa may pinasukan ako na web hosting company somewhere in Alabang. Gabi yung schedule. So hindi ako tatlong araw lang ako doon. Pagka hindi ko mamatay ako putik yan. Kaya umalis na rin ako. So sa madaling salita, hindi ko kaya yung tulog sa umaga. Iba pa rin talaga matulog sa gabi. Saka may impact kasi siya, 'di ba? And ano yung impact naman ng nung natikman mo na ulit yung pang-umaga, tapos yung client mo, pang-umaga din, yung pang-umaga din yung work nila. So yung tulog mo, gabi na, medyo maayos na. Na-achieve mo ba yung peace of mind na hinahabol mo? Sa health-wise, oo, kasi normal na ulit yung tulog mo eh. Pero kasi yung peace of mind sa financial, hindi pa. You consider na hindi ka pa financially okay talaga sa estado mo? Hindi pa ako financially okay that time nung nag-try ako magpanggabi. Hindi. Gagaling ko lang dun sa ko nun sa teaching era ko eh. So kahit ng gabi ka dati, hindi okay yung sahod? Saan? Nung time na nagpanggabi ka?
Hindi rin okay. Ano, may onting dagdag pero hindi pa rin okay. Hindi sapat. Mm. Mm. Ano Ano yung lang mga habits na ginawa mo to improve yung lifestyle mo, yung mindset mo? Kasi hindi biro yung gano'n, eh. Nanggaling ka ng squatter tapos gano'n yung lifestyle na inabutan mo. Tapos hanggang ngayon grabe pa rin yung pagga-grind mo. Anong habits yung mga ginawa mo to keep you on track, to keep you leveling up? Wag kang mag-stop mag-grind siyempre. Hindi lang grind sa trabaho kundi grind din kung paano mag-aral, kung Mhm, paano kumita ng pera, gawa ka ng paraan. Like yun nga yung sinabi ko nga kanina or yung ginagawa natin. Bukod mhm. dun sa freelance ko, merong online course, and then part-time YouTube, and siguro what did others keep you leveling up? Tingin ko yung sipag lang talaga, eh. Yun lang, sipag lang talaga. Sipag saka ano, yung, isipin mo lagi yung why mo or yung deepest why mo, ba't mo 'to ginagawa, yun lang Mm. talaga. Oo. Ano yung deepest why mo ngayon? Nagbago na ba siya since nag-start ka? Ang deepest why ko talaga dati is makawalan talaga sa hirap, yun. Pero ngayon siyempre, tingin ko ang deepest why ko mabigyan ko ng masaganang buhay yung pamilya ko. Ay, Hmm, mas masagana pa ngayon, mhm. mas masagana pa sa ngayon. Kumbaga, kunyari, to the point na kung gusto mong makakalma sa Singapore, puwede bukas alis ka na. Balikan lang, kain lang. Oo, yung mga gano'n, yung ano, yung mga ridiculous na bagay na nagagawa mo na, yun. Kumbaga, Mhm. Panalo. Paano paano mo na-imagine yung mga gano'ng senaryo? Nung bata ka pa lang ba na-imagine mo na yun or ngayong naging pamilyado ka na, nagkaroon ka na ng anak, ngayon mo na-imagine yung mga gano'n? ngayon ko lang na-imagine yung gano'n kasi hindi ko naman naisip na kaya pala yung ganito. Hindi ko Hmm, maisip na siya si RJ dati nasa squatter, nasa Caloocan pakalat-kalat, mhm. ngayon nanging ibang bansa, kahit may sasakyan. Actually, pagka pumupunta ako dun sa ano ng mother ko, sa bahay namin, kasi nandun pa rin siya, eh. Parang hindi ka na naman yung ano, hindi sila makapaniwala na naging ganito yung buhay namin. Usually, maraming naiinggit sa totoo lang. Siyempre. Kumbaga, yung mama ko lumalabas ta's inaano ng kapitbahay na ano, kumbaga iba yung tingin sa kanya, gano'n. Oo, gano'n siya. Kumbaga Mhm, hindi na siya tulad ng dati na kumbaga ka-level na nila, ganyan. Basta yun nag-iba yung tingin mhm. sa nanay ko. Yung Yun. inggit ba, puwede ba siyang gamitin as ano, motivation para mag-move, para maging Oo, masipag? kumbaga yung inggit palitan mo ng ano, inspiration. Kumbaga imbes Hmm, nainggit ka, ma-inspire ka. Kumbaga isipin mo, paano niya nagawa yung gano'n? hmm, Gagayahin ko nga yun, imbes mainggit ako, gagawa ako ng paraan para maging katulad ako sa'yo or sa kung sino man, mhm. 'di ba? Mas okey yun kaysa mainggit ka na habang buhay, eh, sorry ka na lang, hanggang diyan ka na lang. Totoo kasi yung iba naiinggit lang, tapos wala, nainggit lang. Mainggit lang tapos, siguro ba-backstabin ka na ang yabang-yabang nitong hayop na 'to. Kumbaga ganun yung tingin. Unlike dun sa iba na nai-inspire, eh, ano sana maging katulad niya rin ako, nagsisikap ako para maging kagaya ko sa'yo. Yun yung mga okey din tulungan or okey na tao para sa'kin. Kumbaga Hmm, hindi nila nakikita na nagyayabang ka lang, kumbaga nakikita nila as inspiration, yun. hmm. Nabanggit mo simula kanina yung sipag tsaka yung inspiration. Anong klaseng sipag yung kailangan para, alam mo yun, hindi hindi ka ma-satisfy na, "Okey eto lang." Tapos ang dami pa pala. Tapos yung why mo dati na nagbabago, hanggang ngayon nagbabago pa. Anong klaseng sipag yung kailangan gawin? Ano yung pinagfo-focus Kailangan mo dun sa sipag na yun? kailangan hindi lang basta sipag, kumbaga ibigay mo yung 100% mo. Kasi may mga masisipag na ano, eh, kunyari Sa anong gagawa ng bagay? hindi, kahit ma-apply naman 'to sa lahat 'no, kasi Mhm, yun nga, let's say meron ngang masipag na tao na gagawa ngayon, mhm, ta's yung iba hindi niya gagawin, pero sinasabi niya masipag siya. Pero hindi ko alam kung ano, merong classification ng sipag, mhm. So, may mga masisipag kasi hindi pa rin mayaman to be honest. Hmm, Kumbaga, sabi kasi ni ano,
sino ba 'to, si Warren Buffett. Sabi niya, it doesn't something, nakalimutan ko yung quote, pero, teka i-search ko lang, nakalimutan ko lang talaga, eh. Sige lang, G. Natawa ako dun sa pangalan niya. Parang nagutom ako dun sa Warren Buffett, Warren Buffett Warren ba yun? Buffett. Warren Buffett. Quote say Warren. Pero ang galing, no? Ayan, sabi ni Warren Buffett, "It doesn't matter how hard you row, it matters which boat you get in." So, ibig sabihin, yung sipag mo dapat nasa lugar din. Dapat tama. Dapat tama yung sipag mo. Kumbaga, sobrang sipag mo nga, pero nasa maling lugar ka naman, diba, wala pa rin. Kumbaga, example natin, magbabalot, di ba? Magbabalot, masipag, di ba? So, pero, andun pa rin siya. Oo. So, Paano mo malalaman kung tama nga yung ginagawa mo? Kung paano malalaman kung tama yung ginagawa mo, syempre, dapat mong tansyahin kung masaya ka ba sa ginagawa mo. Kumbaga, para sa akin, ginagawa mo siya kasi gusto mo, hindi dahil sa kailangan. Kaiba kasi yun, eh. Ano kaiba ka? Kumbaga, yung point ko na, dumating ako sa point na ganun na ginagawa ko na siya kasi kailangan, hindi dahil sa gusto ko. Nung time na nagpanggabi ako, kasi ginagawa ko, kailangan trabaho, eh. Kailangan kong gumising ng gabi, para sa pera ko, hindi dahil sa gusto ko siya. So siguro yun nga, masasabi mong tama yung ginagawa mong sipag kapag gusto mo siyang gawin, hindi dahil sa kailangan mo siyang gawin. Yun. So, pakinggan nun. Kasi most people, nakakapag-settle na tayo pag napupunan na yung kailangan, eh. Paano mo ma-identify yung ano yung gusto mong gawin? Ayun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, or hindi ko kada nasabi. Siguro, nandun yung happiness habang ginagawa mo yun. Hindi dahil sa napipilitan ka lang. Kasi may mga ganun, kumbaga, kahit kunyari hindi ako IT, or marunong ako sa IT, gumamit ng IT, pero na-din niya ako sa construction. So most likely, and siguro most likely kung walang makain yung pamilya ko, gagawin ko yung trabaho kasi kailangan, hindi dahil sa gusto ko, na akong choice. So eventually, maghanap ako ng ibang bagay na gagawin until mahanap ko yung gusto ko. So tatry mo lang lahat. Tatry mo lahat ng mga kailangan mong gawin para until ma-identify mo ano yung gusto mong gawin. Ganun. Oo, kumbaga nasa rin yun, kumbaga ma-apply din sa freelancing. Hanapin mo yung niche na, diba? Lagi natin sabi. Yung yung gusto mong gawin. Mag-try ka lang na mag-try until mahanap mo yung gusto mong gawin nga. And then pag nakuha mo na yon, for example, identify mo na ano yung gusto mong gawin. Kaso for some reason, napansin mo, hindi siya kikita. Tawag doon, passion. Kumbaga, kasi pag passion, di ba, kahit hindi ko kumikita, gusto mo ginagawa ko, passion yun. So, siguro, gawa ka ng paraan para mapagkakitaan mo yung gusto mong gawin. Like, let's say, kunyari, gusto mo kumanta, edi upload mo sa YouTube yung kanta mo. Then, gawa ka ng paraan. Gawa ka ng paraan para ma-discover ka, galingan mo, mag-grind ka, di ba? Kumbaga, convert passion into profit. Yun. Tapos papasok ba siya dun sa dun sa Ikigai ba yun? Yung naging topic na natin. Ikigai, parang sa mga yung concept ng Ikigai is, gusto mo yung ginagawa mo, kailangan ng buong mundo, or kailangan ng mundo, at the same time, kumikita ka. Yun. Kumbaga, yun yung purpose mo sa mundo. Yun, sarap ata nun, no? Yung nag-enjoy ka lang doon sa ginagawa mo, tapos binabayaran ka ba? One example, si Ninong Ray. Si Ninong Ray, ang kikigay niya pagluluto. So, kumikita siya, nakapag-share siya ng knowledge sa buong mundo. At the same time, yun yung purpose niya, magluto. So, di ba? Yun yung kailangan. Oo nga naman. And ikaw ba, as of now, do you see na gusto mo talaga yung ginagawa mo ngayon? Yung nag-freelance ka, and yung job mo ngayon, eto ba, yung nakakapag-content create ka at nakakapaggawa ka ng course? Nakakatulong ka sa ibang tao? Oo naman. Gustong-gusto ko to actually. Kung hindi ko to gusto, baka iniwanan ko na to or baka inayaan ko na lang. Siyempre, diba? So,
nasabi kong gusto ko siya and yun nga kasi siyempre 'di ba nasa community tayo, ginawa na 'to community 'to para to give back, para makatulong. Mhm. So, yun. Hmm. Habang ginagawa mo siya, ano yung mga challenges na kinakaharap mo? What are your biggest challenges? Kasi to be honest, hindi madali maging freelancer. What more kapag sinabay mo pa yung content creation, tapos ngayon dinagdag mo pa yung online course creator mo. Kumbaga, Challenges tatlong hat yung na sinusuot mo hindi lang isa masasabi kong challenges siguro hindi, saan ba? Challenges saan? Dun sa tatlo? Dun sa lahat ng ginagawa mo, kung paano ka naging ikaw sa ngayon. Ang biggest challenge ko siguro, ngayon tingin ko yung ano, though sinabi ko kanina time management, siguro yung ano, yung focus, pero hindi kasi actually hindi ko masabi kasi nagagawa ko naman siya simultaneously lahat, sa totoo lang. Mhm. Oo, kasi mahirap yun, pero luckily hindi ko rin lang mapapaano yun, nagagawa ko siya simultaneously. So, nakapagtrabaho ako, Hmm. nakakapag-manage ng online course. The same time, ang working hours ko na is 8 hours. Hmm. After nun, 'di ba, ano ko pa yung igagalaw ko pa ng Nakakalabas pa kayo, oo. nakakatulog ako ng 8 hours. Hmm. So, para sa'kin so far wala pa akong naging challenge, eh. Ngayon Unless siguro nagagawa mo na sila lahat. Pero nung before ka pa naging Kuya RJ na Kuya RJ ngayon, nung nasa ano ka pa, nung nasa corpo ka pa, nung nagta-transition ka pa lang, ano yung mga challenges mo nun? yun talaga. Ang challenge ko talaga dati, mahirap maghanap ng kliyente. So, nakuwento ko nga sa'yo. Hmm. Prior Ilang to taon na prior to kasi before freelancing nakabuo kasi ng client? nagko-corporate na ako. Actually, habang nagko-corporate ako, nagta-try ako mag-under ng client. Then, Mhm. umabot ako ng 2 years bago ako nakakuha ng client ko sa Upwork. Mhm. 2 taon. Yun. Paano ka hindi sumuko dun sa 2 taon na yun? Kasi putya yung unang rejection pa lang ang sakit na, 'di ba? What Oo. more 'pag naipon yun umabot ng 2 taon. 'Di ka ba Paano napaisip hindi na hindi yata sumuko? sa'kin 'to, gano'n? Kumbaga kasi iniisip ko lang na ayoko mag-stay sa ganitong scenario, eh. Kumbaga minimum wager, Mhm. nagco-commute, ganyan-ganyan, sa hirap pa rin. Kumbaga yun yung naging drive ko, eh. So, kailangan kong gumawa ng paraan para umasenso. Mhm. Then yun nga, nung nakikita ko yung ano na yun, nakikita ko na yung possibility na yun kapag nag-freelance ako kasi, yung ano dati parang hype, eh. Freelance ano, ganyan, malaki sahod. Which is totoo naman until now. Mhm. So yun, I never stop 'no. Di ako tumigil hangga't nagkaroon ako ng ano, ng client. Para ano, para tawag dito, para mawala sa laylayan, ika. Parang oo, gano'n. Tapos ano yung measurement mo naman na naggo-grow ka towards success? How do you measure growth and success? Ah, me Meron kang mga na-acquire na ano, na skills most Mhm. likely and, yung success siguro, kasi sabi ko kanina hindi ko pa kino-consider na sarili kong successful though Mhm. merong mga gusto na maging ako. So, Mhm. Mhm. yun, how do you measure growth and success? Kasi sa totoo lang hindi ko pa talaga siya masabi. So, siguro puwede kang mag-cite ng example. The way na naririnig ko sa'yo simula kanina, yung sipag, kumbaga hinaharap mo kung ano yung mga problema mo ngayon, diretso lang. Tapos kapag may nakita ka na ulit, level up ulit. Yung measurement mo ba is kunwari yung problema ko ngayon ay pera, okey kailangan kong kumita ng ganito. Okey gusto kong makatulong sa iba, okey maggagawa ako ng content. Tapos naiipon na yung knowledge ko, gusto kong magkaroon ng makatulong pa sa iba na mas in-depth pa kasi sabi mo nga, dun sa ginawa mong content may mga naghahanap ng course, gumawa ka ng course. Ayun, Yun ba yung measurement nun? tingin ko yung demand din, possibly mga gano'n. Pero yung sa success talaga napaka-ano kasi kung hindi ko talaga masasabing success ako. Yung siguro Hindi mo ano, mini-measure na ano, na, okey lumalaki na, gumaganda na yung buhay natin gano'n, hindi mo mini-measure? hindi ko mini-measure kumbaga it is a normal ano pa rin, kumbaga though yun nga tinitingala hindi naman maiiwasan na may ano, may tumitingala or something pero Mhm. kasi nahihiya ako sa gano'n.
Actually, yung interview na 'to, ayaw kong gawin 'to, eh, dahil lang sa'yo. Hindi ako sanay sa linggo. Oo, kasi 'di ba yung mga kasama din natin tambay do'n parang tinatanong ka kung, "Puwede bang sir o kaya coach?" Ayaw mo patawag ng coach, eh. Oo, nahahambol ako sa gano'n, nahihiya ako sa totoo lang. Mhm. Bakit? Kasi tingin ko hindi ko pa deserve matawag na coach or ano, basta hindi ko deserve na matawag na coach kasi marami pa akong hindi alam. One example, Sige. so may nabasa ako sa internet. So nagtayo siya ng Hmm, business school. mhm, Tapos din teacher siya, ta's may mga estudyante siya. mhm, Nagtanong siya, "Sino dito yung mga CEO?" hmm, Taas kamay, lahat. mhm. Then suddenly sabi nung prof na yun, "Ba't kayo nag-enroll dito kung CEO na kayo?" Oo. 'Di ba? So eventually kumbaga pinapamukha niya na ano, hindi ka pa CEO kasi nag-enroll ka dito. Marami ka pang hindi alam, Hmm. 'di ba? So ayun yung Yun ba point. yung reason bakit nag-take ka rin ng masterals lately? Ay hindi, yung master at is ano, parang pangarap siya na ano, pangarap siya na ano ba yung term dun? Hindi pa nag-materialize? Gano'n? Hindi, pangarap siya na na isasantabi, parang gano'n. Hmm, Oo, pangarap ngayon niya lang na talaga itatanggapin. nagkaroon ng time. Pero kasi ngayon kasi online na lang, so kaya naman ng oras. So, yun. But bale hindi ko talaga siya gagamitin for academic purpose. Kumbaga gusto ko lang talaga may masteral ako sa pangalan. Yun, basta masabi ko masteral ako kasi may diploma ako, may patunay ako na master ako sa ganito. Meron akong coach, hindi coach. Totoo, totoo. Kasi ang hirap, walang basihan kasi kapag sinabi mong coach, 'di ba? Tapos may Oo, responsibility na kasama 'pag tinawag kang coach, eh. oo, saka mas tataas yung expectation sa'yo, coach ka pa, Hmm, bakit sabihin, "Ikaw coach niyo mas marami pa akong alam sa coach niyo, eh." Oh, may gaganon, 'di ba? Pero yun nga, yung mabalik tayo sa kuwento ko kanina. So, CEO ka, ba't ka nag-enroll dito kung CEO ka? Ibig sabihin alam mo na yung maituturo ko kasi CEO ka na. mhm, So, yan. Kaya hindi ako papatawag na coach kasi sa tingin ko, sa sarili ko, marami pa akong hindi alam, mhm. 'di Paano mo ba? na-develop yung growth mindset na 'to, na marami ka pang hindi alam, na hindi mo pa kino-consider yung sarili mo as successful? Mahilig kasi ako manood sa YouTube ng mga ano, yung mga tutorial, yung mga motivation, ganyan. Mhm. Kumbaga nare-realize ko na marami pa akong kakaining bigas, mga gano'n. Hmm? So, yun yung parang basehan ko ng ano, ano yung sabi mo kanina, nakalimutan ko, sorry. Oo, okey lang, okey lang. Kasi ang galing lang dun, ang galing lang nun na from mahilig manood ng tutorial at motivation, ngayon ikaw na yung gumagawa ng tutorial at nagmo-motivate sa iba. Mhm. Kasi sabi ko nga kanina yung tanong ko is, paano mo na-develop yung ganitong mindset na growth mindset? Kasi hindi siya madali, and alam mo yun, most people kapag naka-encounter sila ng problema, they succumb to the problems, eh. Yung nagdadrama, Kaya takbuhan, parang oo, tatakbuhan, bisyo. Ano yung proper action or anong sipag yung pinakaunang kailangan nilang isipin before sila mag-move? Kasi yung iba, masipag silang magdrama, eh, at masipag mag-blame ng tao. para sa'kin palitan niyo yung reklamo niyo ng diskarte. Hmm, Yun, imbes na magreklamo ka, gumawa ka ng paraan para ma-solve yung problema. Gano'n, eh, hindi mo maso-solve yung problema 'pag wala kang gagawin, gano'n lang, eh. Kasi ako, nag-freelance ako, wala naman akong kakilala, walang ganitong community. hmm, Lahat ng meron ako ngayon, kumbaga sariling sikap lang talaga. Kumbaga imbes na magreklamo ako, kunyari nagreklamo ako, "Pucha ang hirap naman pumasok sa freelance, ano na lang gagawin ko, ayoko na nga nito." Kaya ginawa ko, diniskartehan ko, kutya Upwork, online jobs, hindi pa gano'n kauso dati yung sa freelance, eh, puro corporate yung nandun. mhm. So, kumbaga sa madaling salita, imbes na magreklamo ka, gawan mo ng paraan. Galing, ang galing. Ang galing nun, pero bakit bakit yung growth mindset mo walang walang ceiling?
kailan mo masasabi na successful ka? Kasi sabi mo kanina, yung peace of mind, yung masarap na yung tulog. Kasi sa ngayon, hindi ko nakikita yung sarili mo na mag-stop anytime soon. Meron ka bang parang timeline na, okay, dapat by, kapag medyo nahihirapan na ako, or dire-diretso lang? Kasi yun yung na-encounter mo eh. Ang goal ko kasi Kaya. early retirement. So, sabi ko sa sarili Mm. ko, 40, stop na ako sa freelancing. So, may mga business venture na, kumbaga, na ano ang ginagawa, kumbaga, kung kunyari, visit pa namin umalis ng gantong buwan. So, ang preparation, 1 month ahead, mga ganun. So, yun, kumbaga, ang target ko talaga makapag-retire ng 40 years old. Ngayon, nasa 31 na ako, so may 9 years pa. Yun. Yun siguro, yung sagot doon. Mhm. Yan din ba yung reason bakit grind ka ng grind? Kasi hindi kita nakikita nagpapahinga eh. Basta kita ng weekdays. Parang tayo yung pinaka-consistent na pumapasok doon at nagtatanungan. Alam mo yun? Tayo pa nga yung naiiwan madalas. Oo, yun talaga kasi may nahabol akong yung deadline ko na yun. Kumbaga, pag ako in my 30s, then 40, I enjoy life. 40 plus above. Yun. Sa lahat ng mga may ginagawa na kamukha natin, sa lahat ng may pangarap pa na medyo malayo-layo pa, ano yung mga advice mo para sa aming mga classmates mo? What advice would you give to our classmates? Kung may pangarap paglaban mo lang, no? Tapos wag kang basta-basta susuko. And kung nahihirapan ka, sumali ka sa mga community katulad ng mga community namin. So may mga mag-guide na sa'yo. Pagka darating pa rin yung point na kailangan mo pa rin sipagan talaga. Kumbaga sipag talaga yung sa lahat. Importante. Then syempre, yung sipag mo, i-align mo dun sa tamang landas, ika nga. So, sipag, never stop learning, I guess. Or isipin mo lagi yung reason mo bakit mo ginagawa yan, yung ano man yan. Deepest why, tawagin. Yun. So, kung naisip mo yung deepest why mo, syempre mo-motivate kang magsipag and mag-aral or kung ano man. Ang galing nun na lahat pati yung mga advice na binigay mo, action plan talaga sila eh. So, action-oriented ka talaga. Kasi ang naririnig ko, yung goal mo, heto. Pero action plan yung focus mo. Sa isang automation expert, buti na lang at action plan yung pinopromote mo? Sa totoo lang, nasa execution talaga yung sagot eh. Kumbaga, yan, i-connect natin sa scenario mo. Hindi mo matitikmang masarap, hindi mo malalamang masarap ang pagkain kung hindi mo siya titikman. Tama. Kahit magka-gout ka pa. Kung mag-gout ka man, nalaman mo, masarap pa rin pagkain. Yun nga lang, may side effects sa'yo. So, nasa execution kasi ang susi para malaman mo yung mga bagay-bagay. Kasi kung wala kang gagawin, wala mangyayari sa'yo, diba? Kumbaga, di ba si Juan Tamad, inano niya lang yung bayabas sa bibig niya, nabangan niya. So, eventually, hindi nahulog. Oo. Pero kahit si Juan Tamad, tumutok pa rin siya doon. Nag-effort pa rin ng konti. No? Execution, sagot. Amazing. May mga gusto ka bang pasalamatan? May gusto ka ba i-shoutout or gusto i-promote? Siguro, Final word. napapasalamat ko yung wife ko na laging nandyan, si Ate Joanne. Shoutout sa'yo. Siyempre, sinamahan tayo niyan from rags to riches. Kumbaga, di ba alam ko, 3K pa lang yung sinasahod ko every cut-off nandiyan na yan. Si Ate Joanne. Tapos dati, no early days namin, siya yung nanilibre sa akin pagka lalabas kami. Alam mo yung isang taon na yun. Kasi wala akong kinikita na maayos. Kasi yung 3K na yun, bibigay pa ako sa bahay, bibigay pa ako sa pambayad utang. Wala talaga natitira sa akin that time. So, siya yung yun din, isa yun sa naging gasolina kung bakit ako nagsikap. 3K per cut-off. Alam mo, when am I doing with my life? Ako kasi, yun yung tips. Tapos ikaw yung lalaki, no? Kasi bunso naman ako. So, kasi yung kapatid ko may work naman. Pero syempre, nagbabayad ako ng utang. Yung utang ako sa own credit dati. Kumuha ako ng PS4 something. So, dati kasi, ganun yung mga gusto ko. Yun, basta, like, at lang naging pasama ko dyan kay Joanne
na sumama sa akin from bottom until noon, nandito na kami. And siguro salamat din sunod sa family ko. Nandyan, yung mama ko, papa ko, na-rest in peace na. So, yung mga kapatid ko. And yun, and shoutout din dito sa sa group natin. So, Technical Virtual Assistants PH. So, nag-launch lang siya nung May lang. And so now, we are going to 700 members na. Dami So, na. thank you sa mga nagjo-join. And Ilan na yun na-release mo, Kois? sa course, enrollees natin nasa 70 na. 70 na siya. Amazing. Pero, grabe no? Parang halos everyday, nung huli, parang every week yung may nagse-celebrate na nakakuha ng client. Ngayon, halos everyday na may wins eh. Oh, goods. Oh, goods yun. Goods yun. Saka nakakatuwa din na yung course natin is, hindi ko naman masabi na siya yung pinamagandang course sa lahat, no? Pero nakakatuwa lang na nakakatulong yung course na yun. So, sa iba na nakakarap mag-freelance, and dahil dun sa course na yun, natupad yung pangarap nila. Baga, nag-ROI na sila. Yung yung goal, di ba? Yun naman yung goal natin na lahat magkaroon ng client, tulong. So, yun. And dahil dun sa course, natutupad naman natin. At paano. Kung gusto nyong ng ibang niche, or kung gusto nyong maging freelancer, or kung nahihirapan kang maghanap ng client as general VA or other VA, baka pwede mo yung consider yung Technical Virtual Assistant. So, check na lang, ayan yung nasa YouTube and Facebook. Then sa YouTube ko, subscribe din kayo. So, for now, I have 5K subscribers pa lang. So, balit pa lang. So, eventually, sana lumaki. And mag-post tayo ng content dyan. Ngayon kasi, hindi ko pa siya pinofocusan. So, once a month lang yung content. But eventually, makuha natin yung per week na upload. So, yan. Thank you very much, guys, for supporting our Facebook page, our community, and our YouTube. And subscribe din kayo kay Jevy. So, Level Up with Jevy. Hanapin nyo lang yun sa YouTube, sa podcast, Spotify, Apple Podcast, lahat. Hindi lang yan. Yan. Thank you. Grabe, may pa-promote din sa akin. Maraming salamat, Kois. At sa susunod. Bye! Bye!